Itong matutunghayan nyo ay ang karanasan ko taong 1986 sa isang bari na matatagpuan sa Iloilo. Tawagin nyo ako sa palayaw na Nonoy. Sa mga panahong ito ay nakatira ko sa bahay ng aking lolo at lola, sapagkat ang aking mga magulang ay nagkahiwalay nung sanggol pa lamang ako. At sa mga panahon din na ito ay meron na silang kanya-kanyang pamilya. Ako yung napagitnaan, subalit araw-araw namang sinasabi ni lola na mahal nila ako ng aking lolo at hindi nila pababayaan hanggang sa huling hininga ng mga ito. Kaya naman kahit papaano ay nagpapasalamat ako kasi hindi nila ako iniwan at sinukuan. Isang karpintero ang aking lolo at isa namang tindera ng gulay si lola. At ako ay nag-aaral pa lamang nung time na to. Hindi naman namin lubos akalain na magkakaroon pa kami ng karanasan sa kapapalagan. Buwan ng Mayo taong 1986. Isang umaga ay sinamahan ko si lolo sa kabilang baryo para kunin ang mga gulay na ibebenta ng aking lola. At habang naglalakad kami sa madilim na daan ay nakaamoy ako ng malansa. Lo, naamoy mo rin ba ang lansa? Wala akong naaamoy. Malapit yung bibig mo sa ilong. Kaya siguro nakakaamoy ka ng malansa. Grabe naman po kayo, Lo. Di bali na. Talagang palabiro ang aking lolo noon pa man. Kaya naman kahit mahirap ang sitwasyon namin noon, ay nagagawa pa rin niyang patawan kami. Ganito ang nagustuhan ko sa kanya, na kahit magpahanggang ngayon ay ginagawa ko rin sa aking asawa at mga anak. Gusto kong maging positibo sa buhay kagaya ng aking lolo. Hindi pa man kami nangangalahati, ay natidinig namin ang mga alulong ng aso sa di kalayuan. At meron kaming nakitang dalawang tao na naglalakad at makakasalubong namin ang mga ito. At habang papalapit na kami sa isa't isa ay napagtanto namin na sila ay babae at lalaki. Napansin namin na yung babae ay merong suot na malong sa ulo at yung lalaki ay tila ba nag-aalala. Nung malapit na sila ay tinitigan namin ang kanilang mga mukha. Kinikilala namin ang mga ito. At totoo nga na para bang may nangyayaring kakaiba sa mga ito. Kaya naman hindi nakapagpigil si lolo. Ayos lang ba kayong dalawa? Saan kayo pupunta? Taga saan kayo? Hindi sila pamilyar sa amin at bago lang sila namin nakita. Kaya naman ganito ang katanungan ng aking lolo. Galing po kami sa bahay. Meron po bang albularyo dito sa inyo? Kailangan po namin ng tulong niya. Bakit? Anong nangyayari? At bakit parang nasasaktan ka, Iya? Naniniwala po ba kayo sa aswang? Mukhang inaaswang po yung asawa ko. At gusto makuha yung anak namin. Buntis po siya. Ganun ba? Sige, sasamahan namin kayo. Merong magaling na albularyo na nakatira sa aming baryo. Tagasan ba kayo? Dayo lang po kami dito at kakalipat lang po namin nung nakaraang araw. Gusto rin po kasi naming magbukod at magsimula ng pamilya. Sige, tama na muna yung usapan. Kailangan nating makarating sa baryo kasi mukhang nahihirapan na yung asawa mo.
Sa kalagitnaan ng paglalakad ay nakarinig kami ng isang tunog na ayon kay Lolo ay isang tiktik. Bilisan niyo! Mukhang sinusundan nga kayo! Sa mga sandaling ito ay medyo madilim pa at yung mga aso sa mga bahay na aming nadadaanan ay tumatahol at umaalulong na para bang meron silang nakikitang hindi maganda. Nung napadaan naman kami kanina, ay hindi naman sila nag-iingay ng ganito. Pagkarating namin sa baryo ay dali-dali kaming tumungo sa bahay ng albularyo. Natawagin na lang nating Mang Armando. Armando, pare! May nangangailangan ng tulong. Oh, pare! Ano yun? Ito yung mag-asawa. Kailangan ng tulong. At namimilipit itong babae. At saka sinusundan kami ng tiktik. Nararamdaman ko nga pare. Pumasok kayo dito sa loob ng bahay. Nakita namin na yung langis na nakalagay sa loob ng isang maliit na bote ay bumubula. Bumubula yung langis. Isa lang ang ibig sabihin nito. Merong aswang sa paligid. Ano mang gusto mong gawin ko pare? Gusto mo bang palayasin ko? Nararamdaman ko ang kanyang presensya at mukhang malakas ang isang ito. Ginamot ni Mang Armando ang babae at binigyan ng isang uri ng medalyon na agad naman niyang sinuot. At makalipas ang ilang minuto ay kumalma ito. Para bang nawalang pananakit sa kanyang puson. Subalit walang ano-ano ay meron akong nakitang mga dugo na tumulo mula sa kanyang hita. Kung ganon, gusto ngang kunin ang anak niyo. Meron ka bang gustong sabihin sa asawa mo? Nararamdaman ko na meron kang tinatago. Napatingin naman kami sa lalaki at nagtaka kung bakit ito ang sinabi ni Mang Armando sa kanya. Meron po. Mahal, patawarin mo sana ako. Meron akong kirida, pero hindi ko sinasadya. Baka ginayuman niya ako. At nung natuklasan ko ang katotohanan, parang nawalang pagmamahal ko sa kanya. Kahapon lang inasa bahay nila ako at gusto akong painumin ng kanyang nanay na tubig na parang may halong dugo. Dito naman nagulat ang babae at bumilib ako sa galing ni Mang Armando. Kahit si Lolo ay napakamot sa mga sandaling ito sapagkat ilang minuto pa lang kami sa bahay ng mama ay nalaman agad ang totoong dahilan. Tama yung asawa mo. Baka ginayuma nga siya. Huwag mo muna siyang husgahan. Meron pa akong gagawin sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay nilapitan ni Mang Armando ang lalaki at nakumpirma niya na ginayuma nga ito. Habang kinagamot niya ito ay isang kalabog ang narinig namin sa bubong ng bahay na tila ba merong lumundag na malaking hayop o tao. Huwag niyong pansinin! At makalipas ang ilang segundo magmula nung lumundag siya sa bubong ng bahay ay narinig namin ang sigaw ng isa naming kabaryo. Sumisigaw ito na meron daw siyang nakikitang malaking pusa sa bubong nila Mang Armando. Napagpa siya ni Lolo na lumabas ng bahay para tignan ang bubong sapagkat meron na rin namang liwanag sa mga sandaling ito. Pero bago pa man siya makarating sa pinto ay nakarinig kami ng mabibigat na yabag patungo sa kusina. Nasundan ito ng lundag na para bang may tumalon mula sa bubungan. Pag ginambala pa itong mag-asawa, hahantingin kita! Hindi naman nagtagal ay nakita naming napadaan si Lola sa tapat ng bahay nila Mang Armando. Kaya naman tinawag ko ito at nakita namin siyang nagtataka. Inuwento naman namin ang lahat ng nangyari
at hindi naman siya makapaniwala. Nagtagal kami ng mahigit 1 oras sa bahay ni Mang Armando at sinamahan din naming makabalik sa kanilang baryo ang mag-asawa. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa tulong nyo. Babalik na lang kami sa inyo, Mang Armando, kapag meron pa rin magparamdam sa amin. At sa inyo rin pong dalawa, maraming salamat po. Walang anuman, iho. Pag may kailangan kayo, bukas ang tahanan ni Armando. Mga dayo kayo dito at handa kaming tumulong. Tumungo na kami sa baryo na kung saan namin kukunin ang mga gulay ni Lola. Nang makuha namin ang mga ito ay dumiretso kami sa bayan para buksan ang aming pwesto. Sinamahan ko naman si Lola at si Lolo ay umuwi sa aming bahay para maligo sapagkat meron siyang trabaho sa araw na ito. Makalipas ang ilang araw ay bumalik ang mag-asawa sa bahay ni Mang Armando at nagsabi ang mga ito na hindi na muli silang binulabog ng aswang. Sabi ng lalaki ay unti-unti na niyang nakakalimutan ang kanyang kerida na tila ba hindi niya ito minsan minahal. Laking pasasalamat naman ng mga ito nang dahil nakasalubong nila kami sa daan nung madaling araw na yon. Dito ko natatapusin ang kwento sapagkat hindi na rin nasundan ang karanasan naming ito at sana lumago pa ang inyong channel. Hanggang sa muli.